May mga anak, hanggang sa hukay, piniling ipabaon sa pamilya yung sama ng loob sa pamilya. At may mga kapatid, hanggang sa hukay, pinipiling ipabaon sa kapatid yung sama ng loob. Ang malungkot, sa ganitong senaryo sa pamilya, alam niyo po, unang-una, magulang ang pinaka-apektado ng hindi pagkakasundo ng magkakapatid. Niniwala po kayo doon? Totoo ba, may mga anak, away lang ng away, wala nang pakialam sa nararamdaman ng magulang. Napansin niyo yan? May mga anak, may mga magkakapatid, away lang ng away, wala nang pakialam doon sa nararamdaman ng magulang. Sa tingin nyo, masaya kaya magulang mo o yung magulang nyo sa ginagawa nyong pag-aaway-away? Sa tingin mo, natutuwa kaya ang magulang mo doon sa ginagawa nyong pag-aaway-away? Alam niyo po, may mga anak, damdamin lang nila iniintindi. Totoo po ba yan? Yung damdamin ng magulang, madalas baliwala na. At may mga anak, magulang pa sinisisi sa pagkakagulo nilang magkakapatid. Napansin niyo yan? May mga kapatid na nag-aaway-away doon sa mamanahin, hindi pa namamatay yung magulang, pinag-aawayan na yung mamanahin. At ang masakit, magulang pa sinisisi doon sa kanilang pag-aaway-away. Alam niyo po, maraming mga anak, ang kapal lang muka, mag-aaway-away at sa huli, idadamay ang magulang. At sa totoo lang, wala naman talagang mabuting magulang ang gugustuhin makita nag-aaway-away yung kanyang mga anak. Sa totoo lang, wala namang mabuting magulang ang gugustuhin makita na yung mga anak niya ang lalayo ng loob sa isa't isa. Ang tanong, nangyayari ba ito sa loob ng pamilya natin? May mga kapatid o magkakapatid ang lalayo ng loob sa isa't isa. Minsan dadalawa lang silang magkapatid, mas madalas pang mag-away kaysa magkasundo. Totoo po ba nangyayari yan? Minsan, dadalawa na lang sila, mas madalas pang magkasamaan ng loob kaysa magkasundo. Again, sa totoo lang, wala namang mabuting magulang ang gugustuhin makita na yung mga anak niya ang lalayo ng loob sa isa't isa, puno ng samaan sa isa't isa. At ikalawa, alam niyo po, magulang ang pinakatotoong nasasaktan sa problema ng mga anak. Sa mga magulang, totoo po ba yan? Pag may problema anak mo, unang-una kang naaapektuhan. Totoo po ba yan? Alam niyo po, sa lahat ng mga anak, tandaan mo, bawat pagpapatawad na pinagkakait mo sa kapatid mong nagkamali, dinadala yun ng magulang ng mabigat sa kalooban niya. Sa lahat ng mga anak, tandaan niyo po, bawat pagpapatawad na ipinagkakait mo sa pamilya mo, dinadala yun ng mabigat sa kalooban ng isang magulang. At sa lahat ng mga anak, tandaan mo, sa bawat pagpapatawad na pinagkakait mo sa iyong kapatid na nagkamali, dinadala yun ng mabigat sa kalooban ng iyong magulang. At ang lundo nito, sa halip ma-enjoy ng magulang yung mga huling panahon ng kanyang buhay, napupuno pa siya ng kalungkutan. Again, gaya po nung akin nabanggit, walang sasayang magulang na nakikita niya yung mga anak niya hindi magkasundo. Simpleng bagay, pinag-aawayan. Tandaan nyo sa mga magkakapatid, sa lahat po ng anak na narito, yung mga simpleng bagay na hindi nyo pinagkakasunduan, dumarating minsan doon sa point na pataas ng pataas yung inyong pagkakalayo ng kalooban. Palalim ng palalim yung samaan ng loob na hanggang sa huli, ang nagiging lundo, tuluyang malayo ang kalooban sa isa't isa. Again, gaya po nung aking nabanggit, madalas ang lundo nito, yung mga huling panahon ng magulang, sa halip mapuno ng kasiyahan, napupuno pa ng kalungkutan dahil sa hindi pagkakasundo ng mga anak. And another thing, bakit hindi mapasaya ng mga anak ang kanilang magulang, lalo na sa mga huling panahon ng kanilang buhay? At ito po ang tandaan nyo, bago ko makalimutan, malungkot na yung sa huling panahon ng ating magulang, hindi na natin sila mapasaya, mas malungkot na yung nasa kabilang buhay na sila, hindi pa natin sila mapasaya.
Dahil mas pinipili ng mga anak na hindi magkasundo. Alam niyo po another thing? Bakit hindi mapasaya ng mga anak ang kanilang magulang sa huling panahon? Mga anak na mas pinili yung maling landas ng buhay. Sino po rito aminado? Sa loob ng pamilya, may mga nangyayari na yung mga anak mas pinipili yung maling landas ng buhay. Totoo po ba yun? Alam niyo po, isa sa mga pwedeng magpalungkot sa magulang, mga anak na mas pinili yung maling landas ng buhay. Mga anak sa halip na mag-aral, magtrabaho, magkapamilya ng maayos, inubos ang buhay sa bisyo. Mga anak na sa halip mag-aral, magtrabaho, magkapamilya ng maayos, inubos ang buhay sa maling barkada. At mga anak na sa halip mag-aral, magtrabaho, magkapamilya ng maayos, inubos ang buhay sa maling relasyon. Napansin niya? Sometimes, we need to ask ourselves, sumasaya kaya ang magulang ko dun sa ginagawa ko? Na sa halip mag-aral ako, magtrabaho ko, magkaroon ng sariling pamilya na maayos, inuubos ko yung buhay ko sa bisyo. Inuubos ko yung panahon ko sa maling barkada. Inuubos ko yung panahon ko sa maling relasyon. Sa tingin nyo, sumasaya kaya ang isang magulang kapag tayo bilang anak, ito yung ginagawa natin sa ating buhay? Alam nyo po, unang-una rito, tandaan nyo, magulang kasi yung pinakatotoo, ang concern para sa tamang landas ng anak. Bakit hindi sasaya magulang natin? Kasi eto yun eh. Sila yung pinakatotoo, ang concern para sa tamang landas ng buhay mo. Totoo po ba? Wala naman talagang makakapantay sa concern ng isang magulang sa kanyang anak. Totoo po ba yan? Sa mga magulang na naririto, totoo ba? Kung meron mang pinaka-concern sa anak mo, walang iba kundi ikaw yon. At totoo po ba, wala naman talagang makakapantay sa malasakit ng isang magulang para sa kanyang anak. And at the same time, totoo po ba, wala naman talagang makakapantay sa pagnanais ng isang magulang na mapaayos ang kanyang anak. Tandaan nyo, walang sino man dito sa mundong ito ang makakapantay sa pagmamalasakit niya sa iyo, sa pagmamahal niya sa iyo, at sa pagnanais niya na maayos ang landas na tatahakin ng buhay mo. Kung meron mang tao dito sa mundo na gustong-gusto niyang maramdaman mo yung totoong concern, totoong pagmamalasakit, at totoong pagnanais na mapaayos ka, walang iba yon kung hindi ang magulang mo. Tandaan mo bilang anak, yung malasakit sa iyo ng barkada mo, tandaan nyo sa lahat ng mga anak na naririto, nakakarinig nito, tandaan mo, yung malasakit sa iyo ng barkada mo hanggang masaya lang kayo. Pero tandaan mo, sa malungkot, sa bigo at sa bagsak na sitwasyon ng buhay mo, magulang mo magmamalasakit sa iyo. Madalas ang barkada hanggang doon sa point na masaya kayo. Pero yung totoong concern sa mga panahon na bigo ka, sa mga panahon na talunan ka, sa mga panahon na bagsak ka, magulang mo ang totoong magmamalasakit sa iyo. Tandaan mo bilang anak, yung malasakit sa iyo ng ibang tao, madalas hanggat may mapapakinabang sa iyo. Pero yung magulang mo, kahit wala ka ng pakinabang, kahit wala ka ng maibibigay, pagmamalasakitan ka pa rin. Tandaan niyo po, yung ibang tao, hanggat may pakinabang sa iyo, pagmamalasakitan ka. Pero yung magulang mo, kahit wala ng pakinabang sa iyo, wala ka ng maibibigay, pagmamalasakitan ka pa rin. At tandaan mo bilang anak, yung pagmamalasakit sa iyo ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, tandaan mo, hanggat wala lang nakikitang iba yan. Pag may nakita ng iba yan, tapos na yung pagmamalasakit sa iyo. Pero yung magulang mo, sa mga panahong bigo ka, sa mga panahong bagsak ka, sa mga panahong iniwang ka, pagmamalasakitan ka. Dapat malinaw to sa lahat ng anak eh.
May hangganan yung kayang ipagmalasakit sa'yo ng ibang tao sa buhay mo. Yung barkada mo, yung mga tao sa paligid mo, kahit pa-boyfriend mo, kahit girlfriend mo pa yan, may hangganan ang kayang ipagmalasakit sa'yo. Pero doon sa mga panahon na bagsak ka, doon sa mga panahon na bigong-bigo ka, doon sa mga panahon na walang gustong magmalasakit sa'yo, ang magulang mo ang matitira sa tabi mo. Ang magulang mo ang totoong magpaparamdam ng malasakit sa iyo.